Isang mainit na umaga sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa, magkaroon lamang tayo ng quick na recap o pagbabalik doon sa mga previous na ating tinalakay. Nagsimula tayo, of course, sa 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Sinimulan natin ang ating serye sa pamamagitan ng pag-aaral na ang tamang pagkakilala kay Kristo at ang ating pakikipag-isa sa Kanya ang pundasyon ng ating tunay na fellowship o pakikisama sa Diyos at sa isa't isa na nagbubunga ng ganap at tiyak na kagalakan. Sa chapter 1 verses 5 to 10 naman, tinalakay natin na sa pamamagitan lamang ng liwanag ng Diyos na nahahayag sa Kanyang salita ay nakikita at nauunawaan natin ng tama ang ating kalagayan bilang tao. Tayo ay makasalanan at sa ating likas na kalagayan bilang makasalanan, tayo ay nakakagawa ng mga pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ni Juan ang kahalagahan ng pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Dahil kalakip nito ang pangako namang kapatawaran. Walang kapatawaran kung walang pagkukumpisal sa kasalanan at pagpapakumbaba sa Diyos. Sa chapter 1, sa huling preaching natin, sa chapter 2 pala, verses 1 to 2, ipinakita naman sa atin ang maluwalhating doktrina ng tinatawag nating sa Ingles ay propitiation. At sa Tagalog, ito yung pagpawi ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan at pag-satisfy. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng satisfy. Pag-satisfy ng hustisya ng Diyos. Kasiyahan ng Diyos Ama sa Kanyang anak. Ipinakita rin sa atin dito yung seryoso na pagturing ni Juan sa kasalanan. Ngunit dahil hindi itinuturo, syempre ni Juan, ang tinatawag nating sinless perfectionism o pagiging perpekto sa kasalanan sa ating buhay dito sa lupa, ipinapakita rin ng liham na ito ang ating dakilang kaaliwan. Ito ay si Kristo lamang na ating tagapamagitan or ating advocate. Na tagapagtanggol natin sa ating Ama. Hindi tagapagtanggol upang i-justify at sabihin sa Diyos Ama na ngayon ay hindi tayo makasalanan, kundi tagapagtanggol na sa bawat pagkakasala natin ngayon, dito sa lupa, mayroong katuwiran na nakikita ang Diyos Ama at hindi yung katuwiran natin ang mga ito, kundi katuwiran ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, walang nakaabang na paghuhukom sa atin. Hindi na tayo under sa galit at puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mayroon ng kaaliwan sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na ating pinananampalatayanan dahil tayo ay inari ng ganap ng ating Diyos Ama. And so even when the minions of Satan tempts us to despair and reminds us of our guilt within, tayo ay tumitingala sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapamagitan na nagtapos ng ating mga kasalanan. At bilang introduction, marahil ay kilala ninyo si Bart Ehrman. Siguro sa mga hindi nakakakilala, of course, papakilala ko siya sa inyo. Si Bart Ehrman, siya po ay isang foreigner, hindi siya Pinoy. Siya po ay isang New Testament scholar. So mataas yung kanyang pinag-aralan. Siya po ay historian at dating evangelical Christian. So dating evangelical Christian. Dati siyang nanampalataya din daw kay Kristo. Pero ngayon po ay hindi na siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala na mayroong Diyos. Inaamin niya ang historical existence ni Hesukristo. Hindi niya itinatanggi na si Jesus ay tunay na nabuhay sa kasaysayan. Nagturo at ipinako sa krus. So bagamat siya ay ateista, naniniwala siya na si Hesukristo ay umiiral sa
kasaysayan bilang isang tao. Sa katunayan, mga kapatid, marami siyang nalalaman tungkol kay Kristo kaysa sa karaniwang mga tao. O baka mas marami pa siyang alam tungkol kay Kristo kaysa sa atin, historically. Ha? Historically. Ngunit sa kabila ng lawak ng kanyang kaalaman tungkol kay Kristo, nananatili siyang hindi mananampalataya. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Posible pala na marami kang alam tungkol kay Kristo, ngunit wala kang tunay na kaalaman talaga tungkol sa Kanya. Posible na maunawaan mo ang mga datos tungkol sa Kanyang pagkabuhay, pagkamatay, ngunit wala ka talagang totoong relasyon sa Kanya. Posible na sabihin ng isang tao na, kilala ko si Kristo, ngunit ang kanyang pamumuhay ay patuloy na nasa pagsuway sa mga utos ni Kristo, mga utos ng Diyos. Ito mismo ang usapin na tinalakay ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa 1 John chapter 2 verses 3 to 6 na ating tatalakayin. Hindi sapat ang isang verbal na propesyon. Hindi sapat ang isang pag-aangkin na kilala natin si Kristo o kilala natin ang Diyos. Sa ating teksto, malinaw na mayroong dalawang grupo ng taong ipinapakita si Juan na parehong mayroong pag-aangkin ng kaalaman o sa Ingles, ito ay knowledge claim. So pag-aangkin ng kaalaman or knowledge claim. So every time maririnig ninyo ang salitang knowledge claim sa akin ngayon, ito ay tumutukoy lamang sa pag-aangkin ng kaalaman patungkol sa Diyos. But these two groups of people have different practical applications. Kaya naman, sa ating teksto ngayon, dito inaalis ni Juan ang anumang nagbibigay ng kalabuan or blur ng pag-aangkin ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa praktikal na pamumuhay. At dahil sa impluensya ng mga huwad na mga ngaral sa panahon nila, mga false teachers na ito ay nagdudulot sa kanila ng kalituhan. Kaya naman binibigyan din ng assurance, maliban doon sa kalituhan na iyon, binigyan din ito ng cure ni John sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasiguraduan or assurance ng mga mananampalataya sa kanilang panahon. Binigyan ni John sa pamamagitan ng sulat na ito ang mga tao sa first century ng kasiguraduan na talagang kilala nila si Jesucristo. And so, ang purpose o layunin ng ating mensahe ngayong umaga ay upang masagot ang tanong na paano ba talaga natin malalaman na tayo ay mayroong kasiguraduan na kilala talaga natin ang Diyos. So, paano natin makikilala ang malalaman na tayo ay may sapat at assurance na pagkakakilanlan sa Diyos. At para naman sa ating mensahe, ang katibayan na tunay nating kilala si Kristo ay makikita sa isang buhay na nagpapasakop at sumusunod sa kanyang salita. Sa Ingles, the evidence that we truly know Christ is seen in a life that submits to and obeys His word. Sa pinakamaiksing mensahe o title ng mensahe, Those Who Truly Know Christ Obeys Him. At pinamagatan ko po itong preaching na ito, The Assurance That We Truly Know Christ. Ang kasiguraduan na talagang kilala natin ang Diyos. And so, mga kapatid, sana pagkatapos ng mensaheng ito, sa lahat ng mga mayroon pang pagdududa sa ating pananampalataya, naway makamit natin yung kasiguraduan nga na tayo ay may totoong pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesucristo. Because it is one thing to claim something like, kilala ko si Kristo, may personal na relasyon ako sa Kanya, committed ako sa Christian worldview, committed ako sa sola scriptura, postmillennialist at theonomist ako, mahal ko ang mga kapatiran sa iglesia, at marami pang ibang mga pag-aangkin ng kaalaman tungkol sa paniniwala.
So, isang bagay na sabihin natin yung mga bagay na iyon, pero it's completely another thing na ito ay patunayan natin sa ating mga actions. Sapagkat ang tunay na kaalaman ay hindi lamang humihinto sa ating mga labi. Ito ay mayroong manifestasyon sa ating praktikal na pamumuhay. Kaya itong section na ito sa liham ni Juan ay isang test sa atin. Test kung talaga bang ang katotohanan ay sumasa atin. Na every time sinasabi natin kilala natin ang Diyos, mayroon tayong pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa Kanyang salita. Ito ba talaga ay napapatunayan natin sa ating mga gawa? Ito nga ba ay totoo? So mayroon lamang tayong dalawang punto. Una ay yung ebidensya ng huwad na pag-aangkin ng kaalaman. The evidence of false knowledge. Pangalawa naman ay ang ebidensya ng pag-aangkin ng totoong kaalaman. Sabi sa verse 4 ng ating teksto, "He who says, 'I know him,' and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him." Ang sino mang nagsasabi daw na kilala ko ang Diyos, pero hindi sinusunod ang aking mga utos, ay mga sinungaling, at ang katotohanan ay hindi sa kanila. Ang kaalaman or knowledge sa Ingles ay isang napakahalagang component sa belief ng isang tao, and please bear with me sa ating pag-aaralan ngayon. Although alam na natin na kapag worship, ito ay intellectually demanding. Pero dahil ang subject natin ngayon ay tungkol sa kaalaman, so magkakaroon lamang tayo ng kaunting mga pagde-define ng mga bagay or definition ng mga bagay. And again, it requires an amount of intellect to really engage yung ating pag-aaralan ngayon. Again, ang kaalaman or knowledge sa Ingles ay isang napakahalagang component sa belief ng isang tao. In fact, hindi maaaring paghiwalayin ang kaalaman sa paniniwala. Knowledge and belief is completely inseparable. And sometimes, ang mga salitang ito ay pinagpapalit. Kapag sinabi mong alam mo ang isang bagay, sinasabi mo din na naniniwala ka sa isang bagay. Kapag sinasabi mong naniniwala ka sa isang bagay, it follows na alam mo ang isang bagay. Now, ano ba ang kaalaman or knowledge? Hindi ito isang mere transfer of information. Hindi ito isang pag-transfer lamang ng information from one person to another. Kasi maaaring chismis naman yung ibang pag-transfer ng information. So, to know something, ang pagkakaalam ng isang bagay, to truly know something is deeper than that. May mas malalim pa na kahulugan na iyon. Sa filosofiya, ito ay madalas na dinedefine na a true belief that is justified or supported and validated by evidence. Ang kaalaman daw ay isang bagay na totoo, na pinaniniwalaan mo, at ito ay kayang suportahan ng rason at ebidensya. Ibig sabihin, para magkaroon tayo ng kasiguraduhan na talagang alam natin ang isang bagay, ulitin ko, una, it must be true. Dapat ito ay totoo. Mahalagang component ng kaalaman ang katotohanan. Dahil kung walang katotohanan, wala tayong malalaman. Nothing can be known. Therefore, ang katotohanan ay necessary, kinakailangan na elemento ng kaalaman. Pangalawa, kapag sinasabi mo na alam mo ang isang bagay, dapat pinaniniwalaan mo ito. Because you cannot believe something you don't know, and you cannot claim to know something you do not believe to be true. Sa Tagalog, hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo alam, at hindi mo rin pwedeng ituring na kaalaman ng isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan na totoo. Imagine, ikiklaim ko sa sarili ko na mahal ko si Kristo. Ngunit, hindi lang ako naniniwala na nag-i-exist siya. 'Di ba? Yung claim na yon, it doesn't make sense. Wala siyang katuturan. At pangatlo, kapag sinasabi mo na alam mo ang isang bagay, dapat ito ay kayang suportahan ng ebidensya or rason. Ito ay dapat justified.
For example, ang mga lawyers sa trial courts, 'di ba? Mga abogado sa trial courts. May narinig ako isang parang salita, no? Pag mag-aabogado, ibig sabihin parang allowed na silang magsinungaling, no? Parang ganun. Pero hindi, no? Ang mga lawyers ay advocate dapat ng katotohanan. So, ang mga lawyers sa trial courts, hindi pwede na i-defend nila o depensahan nila ang kanilang kliyente nang walang sapat na ebidensya. Ang kanilang kliyente naman ay hindi pwede magbigay na lang ng isang akusasyon sa isang krimen nang wala ring ebidensya. So, dapat kapag nagbibigay ka ng claim, knowledge claim, ay dapat palagi itong mayroong sapat na rason o ebidensya. At ito mismo ang nais bigyan ng diin ni John sa ating teksto. May mga taong nagsasabi sa panahon nila na kilala nila ang Diyos. I know God. Pero ang tanong ni John, anong ebidensya ninyo sa inyong mga sinasabi? Paano mo mapapatunayan na talagang kilala mo ang Diyos? Ang sagot ni John ay napakalinaw. Ang sino man ang nagsasabi na kilala ko ang Diyos pero hindi sinusunod ang aking mga utos, ikaw ay or siya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Mga kapatid, hindi sinabi ni John na kulang lamang sa kaalaman ng isang tao. Bagkus, sinabi ni John na he is a liar. Talagang sinungaling siya. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Isang napaka-sharp din na truth claim galing kay Juan or knowledge claim galing kay Juan. Now, pagdating naman sa salitang commandments, nilinaw natin ito. Last time na hindi ito limited sa nomos o hindi ito limited sa 10 utos. Bagkus ito ay tumutukoy sa buong ipinahayag na kalooban ng Diyos sa kasulatan. Tumutukoy ito sa Scripture, yung Biblia na hawak-hawak natin mismo. Sa katunayan, sa verse 5, tinawag na lamang ito ni John na His Word or God's Word. At malinaw sa pangalawang Timoteo 3:16 to 17 that all Scripture is God-breathed. Sapat ang salita ng Diyos sa mapapakinabangan, sa pagtuturo at pagsaway. Ito ay kailangan sa pagsasanay sa katuwiran. Ang salita ng Diyos, ang ating ultimate standard upang i-test ang isang pag-aangkin ng kaalaman. At tandaan natin, ang historical context ng liham na ito upang tayo ay guided pa rin doon sa kanilang konteksto. Pinag-aralan natin kahapon, no, mga kalalakihan, tayo pa lang lahat yun, context is king. Noong panahon ni John, may mga grupo ng mga tao na nag-claim na kilala nila ang Diyos at sila ay nasa liwanag din. Bakit? Kasi sila ay nag-aangkin na mayroon silang spiritual enlightenment because of their secret knowledge about God. Muli, ang tawag sa kanila ay mga Gnostiko, mga Gnostics. Mula ito sa salitang gnosis, na ang ibig sabihin ay to know. Kaya no wonder, hindi na nakakapagtaka kung bakit sa section na ito, ini-emphasize ni Juan yung to know. Kung sino man ang magsasabi na alam nila, bakit kasi ito rin yung pag-aangkin ng mga heretiko sa panahon nila. So no wonder bakit may certain thrust talaga si Apostle John sa area ng knowledge at sa kung ano ang ibig sabihin ng to truly know God. Ito ay nag-i-imply ng intentional na pag-combat against false teaching and at the same time to provide assurance, pagbibigay ng kasiguraduhan sa mga Kristiyano. So palaging mayroong dalawang effect ang pangangaral ni Juan. Pagkalaban sa mga maling katuruan at pagbibigay ng kasiguraduhan sa mga mananampalatayang nalilito sa kanilang pananampalataya. At mga kapatid, ang depensa ni John, ang ginamit niyang depensa para pabulaanan ang mga pag-aangkin na kaalaman ng mga huwad na mga ngaral sa kanila ay wala nang iba. Hindi yung emosyon ni John,
kundi yung scriptures mismo. Hindi niya sinabing, oops, hindi ko feel ang inyong theology. Kundi scriptures mismo ang gagamit ni Juan, the commandments of God. John sets the terms for how a knowledge claim is justified and vindicated and supported by evidence. And so the argument of John goes like this. If you claim to know God but do not obey His commandments, then your knowledge claim is false. You are telling a lie, the truth is not in you. Kung sinasabi mo na inaangkin mo na talagang kilala mo si Kristo, kilala mo ang Diyos, ngunit pinapasawalang bahala mo ang Kanyang kautusan, ikaw ay nagsisinungaling, ikaw ay sinungaling, at yung katotohanan ay wala sa inyo. Nasabi ko na ito last time na isa sa mga belief, paniniwala ng mga Gnostics ay ang espiritu lang ang mabuti, ngunit ang material na mundo ay masama. Mga kapatid, ito ay outright na denial sa creation account. Dahil sabi ng Diyos, ang Kanyang nilikha ay mabuti. Now, if all matter, ang lahat ng material na bagay ay evil, ay masama, then that includes our physical bodies, itong mga physical na katawan natin. Now, hypothetically lang, let's grant na totoo yung paniniwala ng Gnostics. No? Then ito ay malaking threat sa ating pananampalataya. It threatens and it tries to threaten and falsify our Christian worldview and the gospel of our Lord Jesus Christ. Since our physical body is evil ngayon, then ang pagkakatawang tao na ni Kristo ay hindi na pwedeng magiging totoo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na rin magiging totoo na namatay sa krus. At hindi na rin siya totoong nabuhay. At kung gano'n ang mangyayari, walang kapatawaran sa kasalanan. Wala ring pagpawi sa galit at puot ng Diyos. Ngunit sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 15:17, and if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sin. Kung hindi daw nabuhay mag-uli si Kristo, tayo ay mananatili sa ating kasalanan. Sa madaling salita, ang paniniwala ng mga Gnostic sa time nila, ito ay hopeless belief. Walang pag-asa. Ngunit ang pananampalataya ng Kristiyano, pinapakita ni John, ito ay punong-puno ng pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na nakakapagtaka nung panahon nila, dahil nga ang pananaw ng mga huwad na mga ngaral dito ay ang ating mga physical na katawan ay masama, and then therefore, wala na ring pagbibigay ng halaga sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Para saan pa yun? Kung ang ating mga physical na katawan ay masama din naman. Ibig sabihin, wala talaga tayong magagawang mabuti sa physical na kalagayan, ngunit sa spiritual daw, ay yun lamang ang mabuti. Ngunit alam natin na iyon ay hindi totoo. No? Sa ating panahon ngayon, tinatawag natin itong antinomianism. Ang antinomianism, pasensya na sa termino, ang antinomianism, it is a compound word, dalawang word na pinagsama, means no, and then nomos means law. Ibig sabihin, hindi pagpapahalaga ng kautusan. Itinuturo nila na dahil tayo ay nasa ilalim na daw ng biyaya, hindi na mahalaga yung pagsisisi, hindi na mahalaga yung pagpapahayag ng kasalanan at pagsunod sa utos ng Diyos. Ayon sa religions na ito, isa sa religious group, sa time natin ngayon ay yung tinatawag nating hyper grace theology. Isa sa pinakasikat na hyper grace teacher ay si Joseph Prince. It teaches that since all sins have already forgiven, dahil daw ang lahat ng kasalanan ay napatawad naman na daw ng Diyos, sa makatuwid, wag na daw tayo magsisi at wag na nating sundin ang kautusan. Ngunit yun ay malinaw na
taliwas sa aral natin ngayon na sinasabi ni John. Ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapatunay na hindi mo talaga kilala ang Diyos. And so ang punto natin sa unang punto, ang ating kaalaman at paniniwala ay laging may kaugnayan sa ating mga ginagawa. Ang iniisip natin, ang ating thinking ay humuhubog sa ating ginagawa at ang ating ginagawa naman ay nagpapakita ng ating tunay na pinaniniwalaan. Sa makatuwid, ang huwad na kaalaman ay ang anumang pag-aangkin na kilala ang Diyos, ngunit hiwalay sa pagsunod ng kanyang salita. Our knowledge and beliefs are always connected to our actions. What we think shapes how we live, and how we live reveals what we truly believe. Therefore, mga kapatid, false knowledge is any profession of knowing God that is divorced from obedience to His Word. At bilang hamon sa atin, bilang mga nasa Reformed community, isa siguro sa nakikita kong strength natin ay ang ating delight, no, sa pag-aaral ng theology. Kaya nga kapag tinatanong tayo, no, kung napanood mo na ba yung K-drama na to, wala tayo masyadong maisasagot kasi yung sagot natin, busy kasi ako sa theology. Yan. So, isa sa mga commendable sa atin, strength natin ay yung mahilig tayong mag-aral. Dinodraw tayo nito sa pag-aaral. Yun yung kultura at least ng mga nasa Reformed community. Kaya yung mga bago, dahil sila ay sobrang delighted sa pag-aaral, nahuhulog sila doon sa tinatawag nating nababansagan na lang pala. Sila na tinatawag nating cage stage Calvinist. No? However, mayroong isang dangerous pitfall na maaari nating kahuhulugan kapag hindi tayo mag-iingat. So ito yung challenge natin sa unang punto. Ang tinutukoy kong dangerous pitfall, mga kapatid ng mga nasa Reformed community, yung tinatawag nating mere scholasticism. Mere scholasticism ay hindi simpleng pagmamahal sa theology o seryosong pag-aaral ng doktrina. Ang tinutukoy natin ay ang degeneration of theology into mere intellectualism, kung saan ang kaalaman tungkol sa Diyos ay nare-reduce na lamang into academic exercise at hindi na humahantong sa pagluwalhati kay Kristo. Ito ang attitude ng isang individual na may mataas na pagtingin sa theology but disregards doxology. Ito yung knowledge without devotion. Ito yung doxology. Ito yung orthodoxy without obedience. Ito yung may mataas daw na pag-value sa pag-aaral pero hindi na co-convert into true worship. I remember back in 2008 na kung saan naunawaan ko na yung doctrines of grace. Marami akong mga nilalapitan upang makipagdiskurso ng mga charismatic groups at iba pang mga false teachers and religions. Pero ang reality, nung mga panahong iyon, ako ay naglalakad sa kadiliman at sinasamba ko. Minamahal ko din ang aking kasalanan. And I have seen people na nag-apostate, mga lumabas din sa pananampalataya dahil hindi naging realidad talaga sa kanila ang ebanghelyo. So, nung panahon na yon, I acknowledge I was living in a lie. Ako ay namumuhay sa kasinungalingan at ang katotohanan ay wala sa akin. Pero ano nga ba yung ibig sabihin ni John sa sinasabi niyang the truth is not in us? Nung inaaral ko ito, may dalawang analogy na nagtatalo sa akin kung sinong analogy yung gagamitin ko. Yung kay John Piper ba o yung kay Paul Washer. Mamaya yung kay Paul Washer, masyadong morbid yung kay Paul Washer. Pero punta muna tayo kay John Piper.
Isipin ninyo ang isang tao na nakasurvive daw sa World War. Kahit ilang beses mo pakinggan, di ba? Uupo ka sa harapan niya at ilang beses mong pakikinggan yung kanyang istorya, marahil mamamangha ka how he survived. Tatango ka lang, no? How he survived. Pero yung information na natatanggap mo sa kanya is totally different sa kanyang na-experience doon sa giyera. At yun yung picture ng the truth is not in us. Tayo na nakikinig lamang doon sa taong galing sa giyera, yung katotohanan ng giyera na yun ay hindi kailanman magkakaroon ng parehong level ng pag-sink sa ating puso at isip in comparison doon sa tao na nandoon mismo sa giyera. Yung tao na galing doon sa giyera, siguro pag uwi niya, tulala pa siya. Marami pa siyang mga iniisip. Bakit? Kasi nag-sunk in deep sa kanya yung giyera na iyon. At hindi ba mga kapatid, sa tuwing noong na-in love tayo sa Ebanghelyo, noong inibig natin si Kristo, ganoon ang tama ng Ebanghelyo sa atin. Ito ay nag-sunk deep sa ating conscience. Ibang experience na hindi natin maipaliwanag na kapag kinukwento lamang natin ito through testimonies, tatango lang at iiyak yung mga makakapakinig. Pero tayo na nandoon sa experience na yon na kung paano tayo binago ni Kristo, iba. Hindi ito kayang i-convert into words lamang. And so, yun po yung ibig sabihin ng the truth is not in us if tayo lamang ay mere receiver ng katotohanan, pero yung katotohanan na iyon ay hindi talaga nag-produce ng pagbabago sa atin. So ito yung kay Paul Washer. It is impossible for a man to be hit by a 10-wheeler truck and not change his life. Para kay Paul Washer, napaka-imposible daw para sa isang tao na banggain ng 10-wheeler truck and yet walang magbabago sa kanyang buhay. So tingin nyo, ano magbabago sa buhay na yon kapag siya ay binunggo ng 10-wheeler truck at nakasurvive sa pagkabunggo na yon? Marahil yung kanyang paglalakad nung siya ay normal ay iba na. No? Ibig sabihin, may pagbabago sa kanyang buhay. Huwag na lang natin tignan na naging worst yon. Pero yung change, yun yung point ni Paul Washer. But again, no, medyo morbid. Mga mamaya, paglabas natin, after ng preaching na ito, Kuya Jordan, parang feeling kong magpabangga sa 10-wheeler truck kasi hindi ko pa nararamdaman yung change sa buhay ko. Okay? Kaya benta nyo na inyong mga ari-arian. Okay. Pangalawang punto, ebidensya ng tunay na kaalaman. Sa mundo na punong-puno ng uncertainties, walang kasiguraduan, ito rin ang nararanasan ng mga unang audience ni Apostol Juan. Nagkaroon ng kalituhan dahil sa impluwensya ng mga huwad na mga ngaral na nagsasabing maaari mong makilala ang Diyos habang namumuhay ka sa pagsuway sa kanyang salita. Pero mga kapatid, inisip ko, siguro kahit walang huwad na mga ngaral noong time nila, a person may still struggle. Magkakaroon pa rin siya ng pagkalito at challenge sa kanyang sarili na pagdudahan ang kanyang kaligtasan. Hindi pa rin siya magkakaroon ng kasiguraduan. Bakit? Number one, ultimately kasi tayo ay nagkakasala pa rin kasi ibig sabihin hindi talaga tayo perpekto. Ngunit, ito yung sinosolve ni John sa ating pag-aaral ngayon. Sa gitna ng walang kasigurado ang mundo, layunin ni Juan na magdala ng kasiguraduan, kaliwanagan, nais siyang ipakita na posible, mga kapatid, posible para sa isang Kristiyano na magkaroon ng tunay na katiyakan tungkol sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Hindi kailangang mamuhay ang Kristiyano habang siya ay nabubuhay sa walang katapusang, walang kasiguraduan o pag-aalinlangan at pagdududa sa kanyang pananampalataya. Every time nagigising siya sa morning, hindi maaari. Sabi ni John sa verse 3, and by this we know, or we have an assurance, that we have come to know Him,
Nakilala daw natin ang Diyos. Yung evidence, if we keep His commandments, kung sinusunod natin ang kanyang salita. Therefore, the evidence of true knowledge, ang ebidensya daw ng tunay na pagkaangkin ng kaalaman patungkol sa Diyos ay wala nang iba, kundi ang pagsunod sa kanyang salita. Now, what does this obedience look like? Ano ang itsura ng pagsunod na ito? Dahil pwede naman na sabihin ko na lang sa inyo, mga kapatid, sumunod kayo sa Diyos. Pero hindi natin talaga, hindi ito bumaba sa level na kung saan naunawaan talaga natin siya. Sobrang abstract. To the point, di ba, na dinescribe natin kanina, ano ang ibig sabihin ng pagbabago ng buhay. Medyo morbid, but that's the concrete illustration of what a changed life is. Ngayon naman, ano ang obedience? Perhaps the best viewed, this is best viewed sa lente. Magandang tignan natin ito sa lente ng pag-ibig ng Diyos. Sabi sa verse 5. So sinadya ito ni John, kasi masyadong abstract nga naman, sundin mo ang Diyos. Sabi sa verse 5, whoever keeps His word, truly in him or in that person or in the person, the love of God is perfected. And by this, we know that we are in Him. Sobrang sobrang sinuport na nga na makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanyang salita. At sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita, ikaw ay totoong umiibig sa Kanya. At sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa Kanya, malalaman mo na ikaw ay sa Kanya. You are in Christ. Hindi ibig sabihin dito, of course, yung sinless perfection dahil narinig kasi natin yung salitang perfect, therefore, perfection na. Yung ang tawag dito? Yung dapat na mangyari sa atin dito sa lupa habang nabubuhay tayo. But then again, that's the goal. Perfection is the goal. Be perfect, for your heavenly Father is perfect. Okay? Rather, it means that something has reached its intended goal, purpose, or fulfillment. In other words, mga kapatid, God's saving love has accomplished what was designed to accomplish. Yung salitang perfected dito, ibig sabihin, mayroong intention ang Diyos. Ang intensyon ng kanyang pag-ibig sa bawat hinirang, ito ay pinangyayari niya. Sa paanong kapamaraanan? Paano niya ito ginawa? Binago nito ang puso ng isang taong dating patay sa kasalanan. Binago nito ang buhay ng isang taong dating namumuhay sa kasalanan. Pinapangyari nito na ang mga dating ayaw magpasakop kay Kristo ay kusang yumuyukod sa kanyang paghahari. Binabago nito ang ating mga pagmamahal mula sa pag-ibig sa kasalanan tungo sa pag-ibig sa Diyos. Inililihis nito ang ating mga pagnanasa mula sa paghahari ng sarili tungo sa paghahari ni Kristo upang ibigin natin ang mga bagay na iniibig ng Diyos at kapuotan ang mga bagay na kinapopuotan ng Diyos. Siya ay isang taong naglalaan ng oras para sa pagdadasal, pag-aaral ng salita ng Diyos. Siya ay isang taong itinataguyod ang kanyang pamilya patungo sa kaligtasan. Siya ay isang taong araw-araw na nilalabanan ang kanyang kasalanan. Siya ay isang taong araw-araw na pinapabanal ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Sa isang tao na handang magpatawad sa mga nagkasala laban sa Kanya dahil siya mismo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Siya ay isang tao na tumatakbo kay Kristo sa tuwing siya ay nababalisa o nabibigatan o napapagod. Siya ay isang tao na nagpapasensya at mabuti sa kanyang kapatid. Siya ay isang tao na marunong maghintay sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang karunungan kahit hindi niya pa ito nauunawaan sa ngayon.
Siya ay isang taong nagpapatuloy sa pananampalataya na may taglay na kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok, pagdurusa at pag-uusig. Ipinagpapasalamat niya kahit ang mga pagsubok, pighati na dumadaan sa kanyang buhay. Mga kapatid, we can go on and on and on. Pero ito yung buhay ng isang binago ng Diyos. Sa madaling salita, no? Siya ay isang tao na nagnanais na ipasakop ang bawat bahagi ng kanyang buhay sa paghahari ni Kristo. Kaya nga, kapag tayo, di ba, binabautismuhan, talagang inilulubog tayo sa tubig hanggat maaari. Yung daliri, kailangan hindi umangat. Kasi baka mamaya, ano pa to no? Ito, Yossi. Di ba, no? Ini-immerse. Ini-immerse talaga tayo. Dahil ganun din ang picture ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ipinapasakop natin, ini-immerse natin ang ating buong sarili sa kautusan, sa salita ng Diyos, sa paghahari sa atin ni Kristo. So ipinakita ni John na ang obedience ay hindi lamang behavioral modification. May mga tao kasi na kayang pigilan na, okay, ngayon hindi na ako mag-iyosi, and then na sustain nila for the rest of the year. Pero ang Christianity, hindi behavioral modification. Ito ay tangible evidence that the love of God, na ang pag-ibig ng Diyos, has done its sanctifying work sa atin. Itong effectual work ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay parang isang bukal ng tubig na patuloy na umaagos. Dahil tayo ay unang minahal ng Diyos, natural na umaagos din sa atin ang pag-ibig, pabalik sa Kanya, at pag-ibig sa ating mga kapatiran na nagbubunga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. At this is precisely why true obedience, mga kapatid, ay hindi pwedeng pekein. Yung tunay na pagsunod sa Diyos, kaya siya ebidensya na kilala mo ang Diyos kasi hindi ito kayang i-fake sustainably. So, nilagyan ko ng qualification na sustainably. Bakit? Dahil kayang pekein kasi ito ng tao for the meantime. But then again, no, the hypocrite, ang isang ipokritong tao ay hindi kayang tagalan ang isang bagay na iyon. Lalabas at lalabas siya. And again, sa mga susunod na pag-aaral, malinaw na sinabi ni John, they went out from us because in the first place, they don't belong to us. Kaya siya ebidensya bakit you cannot help yourself not loving God if binago talaga ng Diyos ng iyong puso. People can imitate religious activities. They can imitate theological precision. Kaya nitong i-imitate ang Christian language, pero hindi nila kayang i-manufacture sa kanilang puso ang tunay na pagsunod kay Kristo. Ito ay espesyal. Ang pagsunod natin kay Kristo, ito ay espesyal, ito ay unique sa mananampalataya lamang. Kaya nga, no, kapag kunyari may conflict, ang palaging sinasabi ni Pastor Eli, George, kung talagang believer yan, magsisisi yan. Kung talagang mananampalataya yan, magsisisi yan. Bakit? Kasi yun yung kanyang bunga ng pananampalataya. Nalalaman natin ang puno sa kanyang bunga. A person who does not know God cannot produce a heart that genuinely delights in God apart from the saving work of God Himself. And by this, if the love of God is perfected in you and me, and if we have truly loved God, therefore, obey Him. Sundin natin siya. John says that we can be assured that we are united to Christ. So parang simpleng pag-examine lang ng sarili ng mga kapatid, sinusunod niyo ba? Sinusunod niyo ba ang Diyos? Siyempre, no, hindi ko na kayo pupulisin dyan. Kung oo yung sagot, then, pwede ninyong sabihin sa iyong mga sarili na ako nga ay may totoong pagkakilala
sa Diyos, nang walang pag-aalinlangan. Para sa ating pangalawang punto, sa kabila ng kawalan ng kasiguraduan na dulot ng ating mga imperpeksyon at ng patuloy nating pakikipaglaban sa kasalanan, tinitiyak sa atin ni Juan sa pamagitan ng kasulatan na maaari nating tunay na makilala ang Diyos. Ang katibayan ng tunay na pagkakilalang ito ay ang pagsunod sa kanyang mga utos na siyang ibinubunga at hinuhubog ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng katiyakan na tunay natin siyang kilala at na tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. Para sa kasalanan na nais nating patayin ngayong umaga. At dahil isa sa mga aspeto ng tunay na kaalaman ay yung tinatawag nating experiential knowledge or relational knowledge, no? Sa Genesis, may kita natin Adam knew Eve. Ibig sabihin nun, nakilala niya ng mas malalim si Eve, na experience nila yung isa't isa. At dahil isa sa likas or aspeto ng kaalaman o pagmamahal ay iyong relational at experiential, malaki ang papel ng ating emosyon. Nabanggit ko kanina na ang mere scholasticism ay isang pananampalatayang nakasentro lamang sa tamang doktrina, ngunit walang totoong pagsunod at pagsamba sa Diyos. Ngunit mayroon po itong kabaliktaran. At ito yung nais kong i-mortify ngayong umaga. Ito yung tinatawag natin na emotionalism. Emotionalism or pagtataas ng ating emosyon palagi. To be clear, ang ating emotions, feelings, ay biyaya sa atin ng Diyos. Ito ay gift sa atin ng Diyos. But when we are talking about emotionalism, we are talking about a different thing. Ang emotionalism ay hindi simpleng pagkakaroon ng banal na damdamin o taimtim na pagmamahal sa Diyos at sa kapatiran. Kung ang mere scholasticism ay degeneration of theology into mere intellectualism, ang emotionalism naman ay degeneration of Christianity into mere emotion subjectivism. Kung saan ang personal na feelings at emotional discernment ang nagiging batayan ng katotohanan or judgment sa halip na ang salita ng Diyos na objective. Halimbawa sa ating pagsamba, mga kapatid, hindi natin ito hinahaluan ng pagmamanipula ng emosyon. Na para bang kapag hindi tayo umiyak sa ating pagsamba or hindi kayo napapaiyak sa aking preaching, therefore hindi kayo totoong sumasamba. Na para bang pag hindi kayo pumapalakpak dito at para bang hindi kayo ngumingiti, hindi na kayo masaya sa inyong pakikinig at pagsamba. Hindi iyon ang batayan ng tunay na pagsamba. Mga kapatid, worship is intellectually demanding. And yun yung na-remind ko sa inyo kanina, no? Bear with me. Bakit? Noong nangaral si Paul sa Book of Acts, yung mga taga-Berea, sinecheck nila ang mga sinasabi ni Pablo kung talaga bang ito ay ayon sa salita ng Diyos. Hindi nila sinabi doon na, okay sa aking pakiramdam, therefore, okay yung preaching. Unfortunately, mga kapatid, ang ating mga damdamin, kahit ito pa ay biyaya ng Diyos sa atin, ang ating mga damdamin ay hindi palaging maaasahan or trustworthy. Ito ay madalas nagkakamali. Kaya tayo ay mayroong Biblia para mayroon tayong mababalikan na hindi nagkakamaling pamantayan. So, here's the thing, mga kapatid, the more na dinidisiplina natin ang ating mga sarili, na maging self-conscious sa salita ng Diyos, mas lalong mag-grow at matitrain ang ating mga emosyon. At mas magkakaroon at mag-grow tayo sa ating discernment. Of course, the opposite is also true. Kapag pinaprioritize mo ang iyong damdamin kaysa sa Scripture in the guise of godly discernment, ang makukultivate lamang nito sa atin ay kayabangan or pride.
In times of conflict, ayaw mo nang mai-invalidate ang iyong discernment. Kahit biblical pa ang way ng pag-invalidate dito. Magre-refuse ka ng magpasakop sa scriptures at mas pagtitiwalaan mo na lamang ang sarili mong discernment kahit wala naman itong malinaw na basihan sa salita ng Diyos. Now, bakit natin ito dapat i-mortify, mga kapatid? Because it points us back to the problem of John. Ito po ay Gnostic. Ito ay Gnostic mindset by nature. Di ba ang mga Gnostic, in-elevate nila yung kanilang experience, spiritual enlightenment. And so emotionalism ay ganoon din. In-elevate nila yung kanilang emosyon above scriptures. For example, sa mga legalista, possible naman talaga na driven ng pagmamahal nila ang kanilang pagbibigay ng mga do's and don'ts. Kumbaga, at least grant that sa kanila. Posible na ang mga legalista ay concerned talaga sila sa atin. May care talaga sila sa atin. Mahal talaga nila tayo. But then again, ang problema sa legalism ay kapag in-invalidate mo sila at kinorek mo sila sa bagay ng mga practices na ito, bumabalik sila sa kanilang reasoning, pabalik sa emosyon. Imbis na, sinaktan mo naman ako. Imbis na pabalik sa scripture. At ang common reasoning na maririnig natin sa kanila, kaya lang naman namin ito ginagawa, mga kapatid. Dahil mahal namin kayo. But love according to scripture ay napakalinaw. It does not seek its own way, but seeks the interest of others. At dito papasok ang otoridad ng salita ng Diyos. If our minds are trained consciously, hindi feelings of love ang final authority. Hindi feelings of love ang guardrails natin bilang mga do's and don'ts ng Christian life, kundi Biblia lamang. We must steward our emotions according sa otoridad ng salita ng Diyos. Now, to avoid these Gnostic tendencies, para maiwasan natin ito, ang gospel cure dito ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang active and passive obedience sa Diyos. Sa kanyang active obedience, perpektong sinunod ni Kristo ang buong kautusan ng Diyos sa ating pwesto o sa ating lugar. Siya ang tunay na anak na nagmahal sa Ama ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Although we can say that Christ's discernment is perfect, pero hindi siya lumakad sa mundong ito ayon sa kanyang emosyon or based on emotionalism, kundi ayon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang Ama. Sa kanyang passive obedience, kusang loob niyang pinasan ang kaparusahan ng ating kasalanan doon sa krus. Dinala niya hindi lamang ang ating pagsuway, kundi maging ang ating pagmamataas, ang ating pagnanais na maging sariling pamantayan ng katotohanan, and even our Gnostic tendency na iangat ang ating mga sariling experience higit pa sa salita ng Diyos. At hindi nagtapos ang ebanghelyo sa krus. Si Kristo ay muling nabuhay ng may kaluwalhatian. Ang kanyang resurrection, ang kanyang glorious resurrection, ang nagpapatunay din, ebidensya, na tinanggap ng Ama ang kanyang perpektong pagsunod at sapat na sakripisyo. Muling pagkabuhay ni Kristo ang deklarasyon ng Diyos na nagtagumpay si Kristo sa kasalanan. At tayo ay nagkakaisa sa victorious work ni Kristo na ito. And so dapat, mga kapatid, patayin na natin. Wala na dapat room for emotionalism. I know na hindi ito agad-agad. Preach to ngayon, then bukas wala na. Ito ay gradual pa din. But let's train our conscience. Iwaksi natin, patayin natin ang emotionalism. Not our emotions, but our emotionalism. Rather, we must submit our feelings. Ang tamang pag-handle ng emotion ay pagpapasakop sa salita ng Diyos. Pagpapasakop nito sa salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, sa Luke 22, verse 42 to 44, sabi niya, Father, if it is your will, take this cup
from me. Alisin mo ang saro na ito sa akin. Nevertheless, hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo. Then the angel appeared to him from heaven, strengthening him, and being in agony. Mga kapatid, can you imagine the emotional stress mayroon si Kristo nung time na ito? And being in agony, ano yung ginawa ni Kristo? He prayed more earnestly. Hindi sinabing, he became emotionalist. Diba, can we imagine the emotional agony of Christ? His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Yet, he did not succumb to emotionalism. Hindi siya nag-submit sa emotionalism. He submitted himself in the perfect obedience of his Father. Para naman sa ating aplikasyon, sabi ni John sa verse 6, he who says he abides in him ought himself to also walk just as he walked. Ibig sabihin, the person who claims to remain in Christ must live the same manner that Christ lived. Hindi po tinutukoy dito na tayo from now on ay lumakad na rin sa tubig, kagaya ni Kristo, kundi kung paanong namuhay si Kristo na umasa sa banal na Espiritu, tayo rin po. Hindi natin kayang sundin ang batas ng Diyos ng perpekto. And so, anong ginagawa natin? Sinusunod natin ito by faith. Trusting that the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ay tinutulungan tayong magampanan ng mayroong katapatan ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa madaling salita, just as Christ depended on the Holy Spirit nung siya ay nabuhay dito sa lupa, tayo din naman na nabubuhay pa dito sa lupa must also depend on the Holy Spirit's work in us. At para sa mga wala pa kay Kristo, nais ko naman kausapin kayo. Ikaw ay isang makasalanan, wala kang pag-asa sa iyong sarili, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay paghahatol na tiyak na kamatayan sa eternal na kaparusahan sa impyerno dahil sa banal na galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Ngunit si Kristo na anak ng Diyos Ama ay bumaba mula sa kanyang eternal na kalagayan at nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Ang pag-aalay niya ng kanyang buhay ang nagpawi ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan at nagbigay ng satisfaction sa hustisya ng Diyos. Kaya naman kaibigan, ang panawagan namin sa iyo, kung ilalagak mo ang iyong buong pagtitiwala kay Kristo na namatay para sa mga makasalanan at angkinin din ang kanyang ginawa sa iyo, ikaw ay magkakamit ng kaligtasan. Kaibigan, manampalataya ka kay Kristo. Gawin mo ito. Para naman sa ating challenge, sa mundo na ating kinalalagyan or kinatatayuan ngayon, na kung saan sinasabi ng marami, na pasama ng pasama. Una, we refuse to believe that. Bagamat present pa rin ang kasamaan sa mundo, hindi natin tinitignan ang kasaysayan sa lente ng pesimismo or pessimism, kundi sa lente ng paghahari ni Kristo. Kung totoong naghahari si Kristo, ibig sabihin ay patuloy niyang tinatalo ang kasamaan maging sa araw na ito. Christ's kingship and rule is at work. Lalong-lalo na ngayong ipinapangaral ang Ebanghelyo. Pangalawa, manatili tayong matapat sa utos ng Diyos sa atin. Ano yung utos sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano? Sa Matthew 28, wala nang iba, to go and disciple the nations. Ito po ang ebidensya ng ating totoong pagkakilala na si Kristo nga ay mayroong full
authority in heaven, on earth, and under the earth. Kung totoo na ang pagkakilala natin na si Kristo ay soberano, makapangyarihan, victorious sa kamatayan at sa lahat ng uri ng kasamaan, ano ang magiging response natin doon? Hindi ba't pagsunod sa kanyang utos sa Great Commissions? And yes, despite sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan, naalala ko lang yung sinabi ni Pablo kay Timoteo. For this reason, I suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, ganoon pa rin yung aking mga tanong. Do we truly know Christ, mga kapatid? Kilala ba talaga natin ang Diyos? Kilala ba talaga natin si Kristo? If we do, then let us remain committed. Sa herb, no? Let us remain committed, of course, sa salita ng Diyos. At sa ating pamumuhay, let us always be committed pa din sa salita ng Diyos. Tayo ay manalangin.